po tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, nawalhati ka namin sa umaga nito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang umaga nito, Panginoon. Ikaw ang mamuna, ikaw ang maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang kabuuan ng service na ito, Panginoon. Maging Panginoon sa pag-aawitan, Panginoon maging sa music ministry, Panginoon. Maging Panginoon sa sasalita sa umaga nito, ikaw po ang mamuna. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, na mawala pa po dito, Panginoon, kayo po ang magpipili ng ligtas sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat nito sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Pati po natin batiin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan, tunay nga po na iba ang aura kapag na kay Lord. Amen po ba? Amen. Sabihin mo nga, ang ganda mo today, ang gwapo mo today. Ayan, amen. At naniniwala po ako, sabi nga, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is peace, and there is joy. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po kaming magalak at sumayaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Isa ka pong malakas ng blessing shout! Amen. Amen.
kahirapan. Marami po ngayon ang namanghihinaan ang loob, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na naniniwala kami na walang mahirap sa iyo, O God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat kaya mo, basta't maniwala at magtiwala sa iyo. Minsan ay hindi na kulang.
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa aming mga buhay, O God, sa iyong pagsama sa aming mga buhay, Panginoon. Mahirap man ang aming pinagdadaanan, mabigat man sa karamdam, Panginoon, pero naniniwala kaming walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible at lahat kaya namin gawin dahil sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, wala kang katulad, O God. Yes, Jesus. Lahat ng papuri, Panginoon, ay tanggapin niyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hello, good morning, brothers and sisters. Parang hindi naman kayo masaya. Lord's Day ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, Lord's Day ngayon. Sabihin mo sa kanya, Happy Sunday! You know, the Bible says, when 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus is there. We don't see Jesus, but we know deep in our hearts, Jesus is with us. Do you believe that? If you believe that, let us welcome the presence of the Lord by clapping our hands. Hallelujah. Baka pwede natin lakas-lakasan. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at babasahin ko po sa inyo ang ilang mga sinabi ni Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto, Kabanata 12, talata 7 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa sa mga sinabing ito. Sabi sa verse 7, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Verse 8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon, alisin ito sa akin. Verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig at paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa mga words na ito na binigkas sa iyong pananasalita, ang Biblia, Panginoon. Lord, inaamin po namin wala kaming magagawa kung wala ka. Kung wala ang pagsama ng iyong Espiritu na nagtuturo sa amin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kayo ang magturo sa isang special na paraan.
Kami po'y uhaw sa mga salita mo. Kailangan po namin ang iyong mga salita araw-araw. Kaya ngayong umaga, alam po namin tatanggap kami mula sa iyo. Magkakaroon ng linaw at liwanag ang aming mga isip. Magkakaroon kami ng mga pangunawa sa iba't ibang bagay, Panginoon. At higit sa lahat, mas lalo namin ma-appreciate kung sino si Jesus sa aming mga buhay. After all, this worship service is not about us. It's not about us. It's about Jesus Christ. So God, we want to know you in a personal way. We want to see your beauty, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! Palampakan natin minsan pa ang Panginoon. At bago po tayo maupo, yakapin ninyo ang inyong katabi, sabihin mo sa kanya, ano man ang kinakaharap mo, mahal ka ng Panginoon. Sige, sabihin niyo sa isa pang katabi, ano man ang kinakaharap mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Pwede na po kayo mga po, brothers and sisters. Praise God. Thank you, Lord. Excited na po ba kayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Iba talaga ang mga anak ng Diyos tuwing araw ng Sunday. Palaging gutom. Amen. Of course, hindi gutom sa pagkain physical, kundi gutom tayo sa pagkain espiritual. Ang mga salita ng Panginoon, at alam ko, mabubusog tayo ngayong umaga. Amen! Praise God. Ang topic na pag-uusapan natin ngayong umaga ay isang topic na hindi masyadong napapag-usapan sa church. Dahil kadalasan, mas gusto nating pag-usapan, mas gusto nating ituro ang topic tungkol sa prosperity, riches, wealth, healing, answered prayers, and blessings. Ano kaya ang topic na ito? Gusto niyong hulaan? O hulaan niyo lang sa isip niyo kung pag-uusapan natin ngayong umaga. Mamaya ko nasasabihin para medyo manapit kayo. Magkikwento muna ako na may kinalaman sa topic na ito para maintindihan niyo kung saan ako nanggagaling. May isang lalaki na nakadalo noon sa blessings. At minsan nakasalubong ko at nakamusta. Ang sabi ko sa kanya, uy brother, tagal natin di nagkita, kamusta ka na? Long time no see. Ang sagot ng lalaking ito, okay lang naman, pastor. Ang sagot ko naman sa kanya, brother, hindi ka na nakakadalo sa church. Attend ka na ulit, balik ka na pag Sunday. Gusto niyo bang malaman kung anong sagot sa akin? Ang lalaking ito? Sabi niya, pastor, hindi na. Ayoko nang umattend. Ayoko nang dumalo. Sabi ko, bakit naman, brother? Ang totoo niyan, pastor, ayoko nang dumalo sa church kasi parang hindi naman para sa akin yung ganyang gawain. Sabi ko, bakit mo naman yan nasabi? Ayun, nagtapat na siya kung anong totoong dahilan. Ang sabi niya, kasi pastor, sabi mo nung nag-preach ka, itaas lang ang kamay. Manalig lang at salitain yung gusto kong mangyari, mangyayari nga. Pastor, hindi naman nangyari. Umasa ako, Nung sinabi niya yun, ramdam na ramdam ko ang tampo sa mga salita niya. At hindi ko alam kung kanino ba talaga siya nagtatampo, kung sa preacher o kay Lord. Natigilan ako sa aking narinig. At hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ano nga ba yun? Analig naman daw siya pero hindi naganap. Iko-correct ko ba ang kanyang sinabi? Magpapaliwanag ba ako? Dedepensahan ko ba yung message na napakinggan niya? Ang totoo, hindi ko na po matandaan kung ano ang nabanggit ko pagkatapos ng pag-uusap na yon. Pero tumatak sa isip ko ang kanyang sinabi. Naniwala naman ako. Pero bakit hindi nangyari? Brothers and sisters, minsan nyo na rin bang nasanggit ang mga katagang yan? Maaring hindi yan ang exact words na nasanggit mo. Pero marahil naigain mo
Kinonfess ko naman. Pero bakit walang resulta? Kinlaim ko naman, pero bakit walang nangyari? At alam natin ang katambal ng mga ganyang tanungan at mga ganyang pananalita. Katambal niyan ay pagkalito, kagaya ng lalaki at yung sitwasyon niya na naikwento ko. At maaaring katambal din niyan yung paglayo kay Lord, kagaya din ng nakwento ko kanina, dahil na-frustrate siya. At palagay ko, may mga extreme na sitwasyon na dahil nga hindi nangyayari ang pinagdarasal nila, nagkakaroon sila ng matinding pagdududa sa sarili, at ito ay nauuwi sa kalungkutan at kalaunan ay depression. Dahilan kung bakit ang iba nagde-decide na lang na magpakalayo-layo sa Diyos. Ayaw ko na sa church. Kaya magandang pag-isipan. Dahil pinag-isipan ko din to. Ang Christian life nga ba ay puro tungkol lang sa positive confession? Ang Christian life nga ba ay laging tungkol lang sa kung paano tayo yayaman? Kung paano tayo magiging successful? Kung paano tayo magwawagi sa buhay na ito? At para bang sa mga salitaang ito, parang walang puwang yung tinatawag na suffering. Wala nga ba talagang lugar at suffering, pagdurusa at pagtitiis sa Christian life? Ang suffering nga ba ay isang bagay na dapat nating iwasan, pandirihan, i-rebuke sa ating buhay? O may lugar ang suffering sa Christian life? Ang mga tanong na iyan ang mga susubukan nating sagutin sa ating pag-aaral ngayong umaga na ating pinamagatang Why Lord? Sabihin mo nga sa katabi mo, Why Lord? So nasa likod mo, sabihin mo sa kanya, bakit Lord? Ito ang napili kong title. Dahil palagay ko, iyan din ang tanong na gustong tanungin ng marami kay Lord. Bakit, Panginoon, nung nabasted ka ni Crush, kahit kinlay mo naman siya, nung simbang gabi, natanong mo yan, why Lord, nakasyang natalo naman ako. Noong bumagsak ka sa exam, pinag-pray mo pa nga kay pastor yung mga hawak mong pencil, mga 10 yun. Pero bumagsak ka pa rin at natanong mo, why Lord? Kaugnay ng mga tanong na iyan ay pag-uusapan natin ang topic na kanina ko pa binabanggit kanina. Topic na ayaw natin masyadong pag-usapan, pero ang totoo, ang realidad nararanasan natin. Suffering o pagdurusa. Sabihin mo sa katabi mo na. Sabihin mo sa katabi mo, aminin mo na. May suffering tayo sa mundo. Yung iba obvious, yung iba magaling lang magtago. At bago natin tingnan kung ano ang sinasabi ng Bible about suffering, tingnan muna natin yung 3 ways to view suffering. At tingnan natin kung alin ang tama sa tatlo. Ito kung tatlong ito ay pinipreach sa loob ng church. Pero siyasatin natin, sa tatlong aral na ito, alin kaya ang tama? Una ay ganito, may nagsasabi, suffering is equivalent to holiness. Ayon sa pananaw na yan, kapag nagdurusa ka, banal ka, malapit ka kay Lord. At iyan ang pananaw ng maraming monk noong araw. The more you suffer, the more you become holy. May isang kilalang monk noon na ang pangalan ay Simeon Stylites. For 37 years, nabuhay lang siya sa taas ng isang pilar. Ito po ang drawing niya. Ayan. Walang alisan. 37 years walang alisan. Umulan, bumagyo, umaraw. Kaya hindi nyo siya masisisi kung bakit ganito ang depiction ni Simeon Stylites sa next
slide. Tingnan nyo, talaga namang kunot na kunot. Yun yung masisisi kasi 37 years ba naman nagtitiis siya sa taas ng pilar na yan. Walang alisan, umulo, umulan, bumagyo, lumindol, nandyan siya. Bakit niya ginagawa yun? May pananaw kasi ang mga monk nung araw na kapag nade-deprive mo ang sarili mo ng mga pressures and enjoyment in this life, mas nagiging banal ka. May mga monk pa nga noon na kapag nakakaramdam sila ng lust, alam niyo po yung lust? Malaswang pagnanasa. Ang ginagawa nila nung araw, sinusunog nila ang daliri para matauhan sila. O yan, alam niyo na po anong gagawin ha. Sunugin ang daliri. Yan, biro lang. At para po sa mga monk na ito, okay lang na masaktan physically kasi the more ka naghihirap, the more ka daw nagiging banal. Kaya yan ang ginagawa ng monk na ito. Talagang hinahabol nila ang suffering to attain perfection. This week lang, kasi uso ang horror movies. Talagang na-tempt akong manood ng isang horror movie. At pinanood ko yung top 1 na movie sa Netflix this week. Na kung saan may isang madre na gabi-gabi, sinasaktan niya ang kanyang sarili bago matulog. Ito po ang itsura niya. Ayan. Meron siyang hawak na panghataw. Nagpepenitensya siya at hinahampas ng lubid ang likod dahil gusto niyang tumanggap ng liwanag mula sa Diyos. Same view. Pahihirapan ko ang sarili ko, hahabulin ko ang suffering para ako ay maging banal. Ang tanong, may modern equivalent ba ang ginagawa ng mga monk nung araw? May equivalent pa ito sa panahon natin. Yes, bibigyan ko kayo ng sample ha. Pastor, alam mo talagang nilalabanan kami ni Satanas. Habang nagba-Bible study kami, nawala ng ilaw. Habang humahayo kami, napurunggoan pa ako. Nabubog. Laylay ang daliri ko sa paa. Talagang kinokontra kami ng Diablo. As you can see, may mga views ngayon na the more ka kawawa, the more ka daw banal. Mukha kong may mali sa view na ito kasi maaari itong mauwi sa pagmamayabang at panghuhusga sa kapwa. Tanungin niyo ko kung bakit. Kasi maaari natin isipin na kapag ang isang tao ay naangat sa buhay, iisipin natin agad-agad, ay may ginagawa yung mali, kaya yung mayaman. Kakampi ni Satanas yan. Kaya tingnan mo, ang ganda ng bahay, kakampi ni Satanas, tingnan mo, nag-i-enjoy. Kitang-kita sa Facebook post niya, nag-i-enjoy yung buong pamilya niya. Kakampi ni Satanas, may ginagawa yung mali. Kasi nga, interview, kailangan, mag-ihirap tayo. So is this view from God? I guess the answer is, it's not from the Lord. Which leads us to the second view of suffering. Pangalawang view ng suffering ay ganito. Ang paniniwala nila, suffering is God's punishment. Ito naman kabaliktaran ng unang view. Pag naghihirap ka daw, pinaparusahan ka naman ng Diyos. Ang assumption is, kapag naghihirap ka, may nagawa kang kasalanan, kaya yan, kinakarma ka ngayon. Buti nga sa'yo. Kita mo na, ito na ang araw niya. At yan po ang naging error. Yan po ang naging mali ng mga kaibigan ni Job sa Bible. Tignan niyo po itong si Job. Ayan. Ayan si Job, mayaman noon, buo ang pamilya, namatay lahat ng anak niya, nawasak lahat ng business niya, naghirap siya ng mabuti. At alam niyo anong ginawa ng mga kaibigan ni Job? Sabi ng mga kaibigan ni Job, kaya ka naghihirap, kaya namatay ang pamilya mo, kaya yung katawan mo sugat-sugat. May mali kang ginawa. Wow ha? Pag nagsasuffer yung tao, i-assume natin, pinaparusahan agad ni Lord? Really? Kaya ang sabi po ni Job, sa Job chapter 16 verse 2, sa halip na aliwinin niyo ako, lalo niyo pang pinabibigat ang paghihirap ko. Alam mo naman nagluluksa yung kaibigan mo, sasabihin mo pang, kapatid, check your heart. Baka may kasalanan kang nagawa, kaya ka nagkakaganyan. Minsan, sounds familiar sa loob ng church, no? Check your heart. Baka kaya nasakit yung ipin mo. Check your heart.
Alam mo naman, naguhugas ng sugat yung friend mo. Nag-break sila ng jowa nila. Kailangan ka niya as a friend. Tapos sasabihin, nangungusap sa'yo si Lord, may kasalanan kang nagawa. Naglalanggas na nga ng sugat, ididiin mo pa. Yan, kaya ka nalugi. Pinaparusahan ka ni Lord. Ganito ko kasi, ganyan ka kasi. Really? Kapag ba nagsasuffer ang isang tao, ibig sabihin, pinapalo na agad ni Lord? Narinig niyo yung sinasabi ko? Totoo ba yung assumption na kapag ka nagsasuffer ang isang tao, pinapalo agad ni Lord? Well, yeah, pwede. Kasi sabi sa Book of Hebrews, ang minamahal ng Diyos, dinidisiplina niya. Possible. Pero, huwag naman nating i-assume na sa lahat ng pagkakataon, kaya nagdurusa ang isang tao ay dahil laging tinuturuan ng leksyon ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang view na ito, kagaya ng first view, na uuwi rin sa panghuhusga sa kapwa at pagmamayabang. Palagay niyo ba ito ang view ng Bible? Tahimik naman ang mga taga-blessings. Ano sa tingin niyo? Parang hindi tingnan natin yung pangatlong view, baka ito na. Ito naman. Ang sabi ng pagtuturong ito, lack of suffering is equivalent to holiness. Pag hindi ka naghihirap, banal ka. Ito naman yung tinatawag na extreme error ng ito naman yung error ng extreme prosperity gospel. Na ang view, kapag hindi ka naghihirap, ibig sabihin, banal ka. Tingnan ninyo ako. Kaya ako hindi nagsasuffer kasi nasa akin ang favor of God. I am blessed. I am favored. Ikaw, kaya ka nakasaklay. Kulang ka sa faith. Tingnan niyo ako, marami akong pera. Spiritual akong tao. Really? Ganun ba yun? Kapag Christian, dapat hindi na nakakaranas ng suffering. Meron pa nga akong nadaluhang Bible school noon na nagtuturo ng extreme prosperity gospel. At ganito ang sabi, quoting from them, "There is nothing wrong with God. Nothing wrong with His Word." Wala daw problema sa Diyos. Ang problema, ikaw. As you can see, ang cruel ng extreme prosperity gospel kasi nagiging mapanlait tayo sa kapwa. Same God lang naman ang pinaglilingkuran natin. Bakit hindi ka nagbe-breakthrough? Dapat matagal ka ng multimillionaire. Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin ang buhay mo? Cruel ang message na ito dahil pwede itong mag-lead sa materialism o pagmamahal sa material na bagay na para bang ang buhay Kristiyano tungkol lang sa material at makumundong bagay na pwedeng tamasahin sa buhay na ito. Cruel din ang extreme prosperity gospel na ito kasi the more we believe na this is true at hindi nagaganap sa buhay natin, yung kino-confess natin, kine-claim natin, ang nangyayari, nababackslide tayo. Confess naman ako ng confess. Bakit nagkasakit pa rin ako? Bakit nagsara ang business namin? Bakit hindi ako ang nanalo sa beauty pageant, pastor? Dapat ako yun eh. Ang mahal pa naman ang damit ko, pastor. 20,000 yun. At hindi ako number 1. Kinumpes ko talaga. Kaya yung iba nagbabackslide, nagtatampo sa Diyos kasi yung kinukonfess nila, hindi naganap. In accordance sa tinuturo ng extreme prosperity message. At ito pa, cruel ang message na ito kasi hindi tayo nagiging honest sa isa't isa. Tinatago natin yung ating suffering. Ayaw nating i-share sa kapatiran. Tinatago natin ang ating pain, ang ating pighati, ang ating sakit. Ayaw nating i-share sa kapatid kay Lord ang nararanasan natin para maipag-pray kasi ayaw nating ma-discover na may suffering tayo at ayaw din nating mapintasan na nag-negative confession tayo. Sister, ano ka?
May pigsa ako eh. Shhh! Huwag mo i-confess! Ang i-confess mo, flawless ka, wala yan! Eh, sister, ayan na nalabas na ang nana at mata ng pigsa, masakit talaga! Shhh! I-deny mo, hindi totoo yan. Walk by faith, wala kang pigsa, illusion lang yan! Really? Bawal maging honest? Ganun ba ang Christianity? Ano sa palagay mo ba? Kinakalaban tayo ng kaaway. The devil is here. God is with us. Let there be light! Hindi nangyari. Again! Fire on you! Ayaw talaga. Now, please do not misunderstand me. Naniniwala tayo, nagpo-provide ang Diyos. Amen? We believe God can work miracles. Amen. God does heal today. Amen. Pero dapat maging balanse. Next slide. Dapat maging balanse tayo sa mga bagay-bagay. Kasi kung hindi, magiging bulag tayo at magbubulag-bulagan tayo sa mga realidad ng buhay. And this leads us to the next point. Paano nga ba natin dapat tingnan ang suffering? Alam niyo, kulang po isang worship service para talakayin ito. Pero tingnan natin ang ilang mga verses about suffering. Alam niyo ba na ang suffering nasa Bible din pala? Ready na kayo? Ready na kayo? Tingnan natin kung anong sinabi ni Paul. Tingnan natin ang sinabi niya sa Philippians. Philippians chapter 4, verse 11. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo. Sapagkat, basahin natin sabay-sabay, natutunan ko, sabay-sabay sabi ko, 1, 2, 3. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Natututunan daw maging kontento. Saan? Anuman ang kalagayan natin. Ang tanong, ano ba yung mga kalagayan tinutukoy ni Pablo? Tingnan natin verse 12, ang sabi niya. Marunong akong mamuhay sa hirap at ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun? Busog man o gutom, sagana man o kontento pa rin ako. Hindi sinabi ni Pablo ang pagiging salat ay evil, kagaya ng sinasabi ng prosperity gospel. Hindi rin sinabi ni Pablo na ang kasaganaan ay evil, kagaya ng sinasabi ng mga monks tong araw. Ang sinasabi ni Pablo, anuman ang estado natin sa buhay, sagana man o hindi, natututunan natin maging bakit kaya? Kasi hindi nakabase sa pwede nating maranasan sa mundo ang ikasisiya natin. Wala sa mundong ito ang ikasisiya natin. Kaya sabi ni Pablo, masagana man ako, masaya ako. Salat man ako, happy pa rin ako. Kasi wala naman sa karamihan ng pera o kawalan nito ang magpapasaya sa akin. Yan ang natuklasan ni Pablo. Eh ano daw ang magpapasaya kay Pablo? Verse 13, Verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ayun, si Kristo pala. Para sa isang Kristiyano, si Kristong nagpapatatag sa atin ang dahilan kung bakit tayo nagiging masaya. Kaya kahit na anong harapin nating sitwasyon sa buhay, positibo man, negatibo man, sagana man, or hindi, kontento tayo. Amen. O talun tayo sa isa pang sinabi ni Pablo. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 7. Alam niyo, habang binabasa ko to, na-correct ako
Kasi in the past, hindi ganito yung paniniwala ko. Sabi ni Pablo, para hindi ako maging mayabang, dahil sa mga kamangha-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Underline niyo yun. Binigyan daw siya ng kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos. Underline niyo rin yun. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para, may purpose daw ang suffering, para hindi ako maging mayabang. May tatlong bagay po tayo makikita sa verse na to, yung mga naka-underline na yan, at atin pong i-dissect one by one. Una, inamin ni Pablo na may kapansanan siya. Anong ginawa ni Pablo? Inamin. Kinonfess niya na may kapansanan siya. Eh baka pag si Brother Pablo lumapit sa atin ngayon, sabihin natin, shhh! Huwag mong i-confess. Huwag mo i-confess na may kapansanan ka. I-reverse mo. Pero dito naging honest siya kay Lord at sa buong iglesia, sinabi niya, may kahinaan ako. May kapansanan ako. Pangalawa, hinayaan ng Diyos na pahirapan siya ng kapansanan iyon. Kaya ang sabi sa verse na binasa natin, inalaw ng Panginoon na siya ay mag-suffer. Ibang-iba ito sa pananaw ng maraming Kristiyano na ang sabi nila, ang Diyos daw hindi inaalaw ang suffering sa Christian, hindi daw inaalaw ng Diyos ang kabiguan at pagpighati. Kaya kapag nag-suffer sila, big question mark, why Lord? Pero dito napakalinaw na inaalaw ng Diyos ang suffering. Sabi ni Pablo, meron po siyang kapansanan. Ang tanong, ano kaya ang kapansanan ito ni Pablo? Debate po yan among scholars. May mga scholars na nagsasabi, ang kapansanan daw ni Pablo ay physical defect. May nagsasabing may eye problem. Si Pablo, malabo ang mata. May nagsasabi meron siyang malaria. May nagsasabi meron siyang chronic condition. May nagsasabi rin na scholar na personality problem daw ang tinutukoy ni Pablo. May nagsasabi baka daw may epilepsy si Pablo, baka may attitude problem na nahihirapan siyang alisin. May nagsasabi rin na meron siyang secret weakness na hirap siyang mapagtagumpayan at talagang nagsasuffer siya dahil sa struggle na iyon. #struggle is real. May nagsasabi rin na ang kapansanan ito ay mga taong umuusig sa kanya kasi nung araw, maraming namimintas, maraming umuusig kay Pablo. Hinihiling niya kay Lord, alisin mo tong mga to. Hindi inalis ng Panginoon. Now, hindi po natin alam kung ano ba exactly kung anong kapansanan tinutukoy ni Pablo. But one thing is for sure, kahit Kristiyano na, si Pablo, nag-suffer pa din siya. Tingin ka sandali sa iyong katabi. Itigan mo mata sa mata. At sabihin mo sa kanya, hindi ka pala nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Sige, pakisipo sandali. Ano pakisabi? Gising na joke lang. Pakisabi sa kanya, hindi ka nag-iisa. And pangatlo, nakita po natin, nabanggit ni Pablo, ang purpose ng kanyang kapansanan ay para hindi siya yumabang. Inaalaw pala ng Diyos ang mga kabiguan para hindi tayo maging maasbag. Sa Batangas po ang tawag. Ibig sabihin, inaalaw ng Panginoon ang suffering to make us Christ-like para mag-depend tayo sa biyaya ng Diyos, para hindi tayo ang maluwalhati at masasabi natin, nalampasan ko ang week na to, nalampasan ko ang problemang ito, hindi dahil magaling ako, kundi dahil magaling ang Diyos. And verse 8, tingnan niyo po ito. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ilang beses nag-pray si Pablo? 3, nakiusap siya kay Lord. Pero binanggit nakiusap. Nakiusap siya kay Lord, Lord, alisin mo tong problemang to. Lord, please. So, anong
pinapakita po sa atin dito ni Pablo? Pinapakita sa atin dito ni Pablo, okay lang na sabihin natin kay Lord, Lord, remove my suffering. Walang masama doon. Lord, tanggalin mo itong problema to. Walang masama doon. Pero ito ang tanong, ang sagot ba ni Lord sa prayer palaging yes? O pwede din na ang sagot ni Lord, no? Meron po akong narinig na prosperity preacher noon. Ang sabi niya, pag nag-pray ka, laging yes ang sagot ni Lord sa prayer natin. Don't take no for an answer. Fight for your faith. Yan. Confess lang. Confess lang ng confess. Pero balik tayo kay Pablo. 3 beses siya nag-pray, pero ang naging sagot sa kanya ni Lord, hindi yes, kundi no. Kaya ang sabi sa verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Napakalinaw. No ang tugon ni Lord sa prayer ni Pablo. Inalaw pa rin ni Lord na magstay yung kapansanan niya, pero, ito po ang pero, binigyan siya ng Diyos ng biyaya o kapangyarihan na mapagtiisan ang kanyang kalagayan. Kaya may kagalakan siya sa kabila ng pagdurusa. Nagkaroon si Pablo ng joyful acceptance na ang kapansanan iyon ay hindi para sa ikasasama, kundi para sa ikabubuti. Pwede bang basahin natin ito sabay-sabay? Nagkaroon siya, 1, 2, 3. Nagkaroon siya ng joyful acceptance na ang kapansanan iyon ay hindi para sa ikasasama, kundi para sa ikabubuti. In fact, sabi dun sa mga binasa natin, balik mo nga sa verse 9, yung naunang slide. Sabi ni Pablo, tinan nyo, ipinagmamalaki ko yung aking kalagayan. Bakit niya daw pinagmamalaki? Kasi sa pamamagitan ng kanyang kalagayan, nararanasan niya ang kapangyarihan ni Kristo. In short, inaalaw ng Panginoon ang suffering upang tayo ay mag-depend lamang sa biyaya ng Diyos. Upang maamin natin araw-araw na kung wala ang Diyos, hindi natin kaya ang buhay. Amen? Verse 10, sabi ni Pablo, dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan. Kaya ba natin yun? Na kahit na may kabiguan tayo sa buhay, masaya pa rin tayo? Mahirap. Pero nasabi ni Pablo kanina, natututunan ko. Kasi na-realize ko, wala sa mundo ang magpapasaya sa akin. Ang magpapasaya sa akin, si Kristo lamang. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig. Inamin niya, nararanasan ko ito, pang-uusig at paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Amen. Amen. Lord, bakit yung nangyari sa pamilya namin? Nag-pray naman kami. Bakit may mga mahal tayo sa buhay na wala ng pandemic? Bakit may mga negosyo tayong nalugi? Nag-claim naman tayo, nag-confess naman tayo. Patay ba ang Diyos? No, God is not dead. But God is sovereign. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Inaalaw niya ang iba't ibang bagay, mabuti man, masama. At siya lang ang nakakaalam kung anong reason for that. Ang part natin, matutunan kagaya ni Pablo, ano man ang sitwasyon ko sa buhay, kontento ako kasi ako ay nakay Kristo. Amen? Kaya balik tayo sa tanong kanina.
Why, Lord? Bakit inaalaw ni Lord ang suffering? Alam na natin ang sagot. Para mag-depend tayo sa biyaya niya. Dahil ginagamit ng Diyos maging ang pagdurusa upang si Kristo lamang ang magiging ikasisiya natin, hindi ang mga bagay na material, mga bagay na temporary sa mundong ito. Amen. 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 Bilang pagtatapos, nais ko pong ibuod ang mga bagay na pinag-usapan natin. Ano yung mga aral na pwede nating i-take out? That's parang makdo, no? Sino sa inyo, for you comforting tong ganitong message? Taas ang kamay. For me, this is comforting because the reality is, I have my own set of failures. Because the reality is, may mga kinonfess ako, hindi nangyari. But God is teaching me one thing. My joy is not dependent on these things. My joy is dependent on invisible things. My salvation in Christ, my forgiveness in Christ, my identity in Christ. I am a child of God. And nothing can separate me from the love of God. Magkaroon man ng heartache sa mundong ito. May gera man ngayon sa Middle East. I know nothing can separate me from the love of God. And wherever I am, I can smile. I can sleep happily at night because I know mahal ako ng Diyos. Amen! So ano yung pwede natin i-take out sa ating spiritual restaurant? Number one, ito, huwag husgahan ng iba ayon sa kanilang estado sa buhay. Pag naintindihan natin to, hindi tayo pwedeng, alam mo yun, yung parang magmataas, kaya nagigirap, pinaparusahan niya ni Lord eh. O di ka naman, kaya yung mayaman, kurap yan. Mawawala yun sa atin. Amen? Pangalawa, mas natatanggap natin ng maluwag ang mga bagay-bagay, maging ang mga nakakapanghinang mga balita dahil hindi doon nakasalalay ang kasiyahan natin. Yes, pag mayroong bad news, iiyak tayo. That's normal. Yes, pag may mga bad news, magluluksa tayo. But let me tell you this. Unti-unti, matatanggap natin, unti-unti, makakasurvive tayo kasi alam natin may sovereign na Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At sa dulo ng kasaysayan, makikita natin everything is perfect and beautiful. Amen. Pangatlo, mas matututo tayong magtiwala sa biyaya ng Diyos at sa Kanyang pagpapasya sa ating buhay, sovereignty of God. Alam niyo sa bagay na nakita ko yung palaging, ay, confess mo lang mangyayari yan. Parang minsan nagiging idolatry kasi nangyayari, tayo ang nagiging Diyos. Nalilimutan natin, ang Diyos natin ay tatay na alam kung ano ang maganda at mabuti para sa atin. Wala akong kausap. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Hawak ni Lord ang buhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng sovereignty of God. Ang Diyos ang nagpapasya kung anong magaganap sa kasaysayan. Hindi yung binubulalas ng bibig mo. At aminin na natin, hindi lahat ng kinonfess natin mangyayari the way we confessed it. Number 4, inaalaw ng Panginoon ang suffering upang tayo ay maging Christ-like. Number 5, mas nagiging content tayo sa buhay dahil mas mahalaga si Kristo. At panghuli, mas napapahalagahan natin ang gospel of Christ. Uulitin ko po, bago ko tuldukan na ang pangangaral na ito, I'm not against success, I'm not against prosperity, I'm not against healing. Lahat yan, biyaya ng Diyos. Dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ang ayaw lang po natin is yung ating ikasisiya ay doon natin itinatanim sa pwede natin ma-acquire in this life.
Ayaw din natin ay yung pananaw na bahala ka na dyan. Ikaw na magkontrol ng buhay mo. Ang Diyos ay para bang nasa alapaap, hindi na siya gumagalaw at kumikilos sa ating buhay. Amen. Sabi po ni Charles Spurgeon, ito na po ang last point ko. Sabi niya, I have learned to kiss the waves that throw me against the rock of ages. Natutunan daw niya, pagpasalamat hindi lang ang mga pagpapala, maging mga pagsubok, dahil ang mga pagsubok na iyon ay parang mga alon na ako'y pinapadpad sa rock of ages kay Christ. Nakikita ko wala akong magagawa kung wala si Kristo sa akin. Amen. Amen. Okay lang maging honest. Sabi mo sa katabi mo, okay lang maging honest. Ipag-pray natin. Hindi natin kailangan mag-pretend, I'm good, I'm favored, I'm happy. Woo! Woo! Ready to worship! No. The reality is, minsan sisimba tayo pag Sunday, may mga problema tayo. And it's okay, kaya nga tayo sumisimba. Kaya nga tayo nagpe-pray. Kasi alam natin, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Amen! Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Tapos na mag-preach. Okay, gusto yata ng mami magdagdag. Okay, sige po. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Kasi yung pinag-aralan natin, ay talagang may progreso sa aming buhay. So marami naman kami, kung saan nakapag-share na kami na sobra-sobra tungkol dito. Pero dun sa mga hindi pa kami tungkol sa kilala, talagang pag may suffering talagang din. At sabi nga sa Romans 8:28, sa lahat ng nangyayari, itutulong sa ikapupuri. So pag titingnan natin, parang makakapag-question ka sa Diyos kagaya namin. Nakakilala nga kami, ako 1984. Dati kasi after 3 years At pagkatapos noon, sabi ko, kung kailan kami lubos nakakilala sa Diyos, saka dumating yun sa akin. Parang buhay ni Jacob. Sa tindi ng hirap ng problema, ay nung kami makakilala kay Lord, kami mahirap ang buhay. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinaasenso ni Lord ang buhay. At dahil asensado na kami, parang ang tingin ko hindi na kami maghihirap. Parang walang darating na problema sa aming buhay. Pero hindi pala yun. So, kung sa gitna ng paghihirap na dumarating, talagang natutunan namin na maipagpasalamat ito ng lubusan sa Panginoon. Sapagkat dahil sa mga suffering, natututo ka talagang maging adjustable, maging flexible, maging mapagpasalamat sa lahat-lahat. Dahil alam ko na inaalaw ito ng Panginoon para talagang wala ka naman maipagmalaki kung ang Diyos na lamang sa iyong buhay. Sapagkat kung hindi nangyari yun, siguro diretso yung kayabangan namin mag-asawa. Mayabang kami nun would you imagine pag may anniversary ng Pompe? Kung mag-alay siya ng mga baka, ang dami. Gusto namin kami ang pinakasikat sa nagdadala doon. Pero inalaw ng Diyos, grabing paghihirap sa aming buhay. Nagsimula ito, si Janet nakapag-aral ng masagana kasi lala medyo. Pero yung sumunod ko mga anak, nag-aral yan sa hirap. Talagang training lang sa kahirapan. Imagine, bibili lang ako ng isang kilong karne. Pagpaparte-partihin ko yan para lang magkabaon sila. Ang pamasahe, 80 pesos nila cheche, dati 400 na yata daily. Naging 80 pesos na lang araw-araw. Sabi ko, kung gusto nyo makatapos, magtiis tayo lahat, pare-pareho. So si Janet, maganda ng trabaho sa SGP, nag-resign para kami tulungan. At si Ian at Young Eds, nagtitinda na ng karne. Si Joshua Talutang Balat, si JJ Labandero. Talagang kami
na-trend din sa grabe niya. Alam niyo ako, para lang makasurvive kami, namumulat ako ng mga tansik ni Manay sa palengke. Magkatabi kami niya sa tindahan sa palengke. Yung mga tansik ng mga kapitbahay na gulay na lanta, talong, beans, kung ano-ano. Ay bakit ko lahat yan sa bahay. Sa kung luluto, isang pautulan. At talagang ang papura sa Diyos, walang namin kung magreklamo sa kanila. Kahit ang ulam namin ito, yung lamang singka at bagoong. Naku, yan mo, talagang very familiar yung word for today. At natutunan ko na pagtawanan talaga ng mga tao. Ang sabihin ng taga-crossing, ayan, sa kapit, praise the Lord eh. Ayan, praise the Lord ng praise the Lord. Iniwanan ang business sa mga tauhan. Ang mga tauhan ang lilitot ng kamay. Kaya ang nangyari, kakambal yan talaga sobrang paghihirap. At alam niyo ang pinakamahirap sa akin, yung nung ako'y sa tindi ng pag-iisip sa dami ng bayarin. Alam niyo na, ako'y araw-araw pag naliligo, ang buhok kong nalalagas. Daily, nakabara doon sa CR. Daily yan. Grabe, ubos ng ubos ang buhok ko, paubos ng paubos, araw-araw. At ang hirap kayang humarap sa mga tao na gawin walang buhok. Sasakay ka sa jeep, nakapanyo ka, tingnan ka ng tao from head to foot. Yung paghihirap, okay, pero pagdating na sa physical, grabe yung hirap. Titingnan ka from head to foot dahil wala kang buhok. Tapos yung walang nakakatawa, ang tinitingnan ka ng nakakaawa. At na-share ko na sa inyo one time, namili ako sa Indang, madaling araw. Hindi ko lang na may kawad. May nakabarang kawad. Kaya ako'y nakawig na noon. Sumabit yung wig ko. Panggalas ako ng saklog sa aking ulo. At talagang puro pagkatawa ng mga tao. May nagmamatsyag pa sa amin. Tingnan ko lang kung paano babangon ng mga yan. Grabe. At alam niyo, nakakahawa. Para na ako magkatinda, para ako namamali mo sa paligid. Pwede ko ba ako makatinda ng sabing ninyo? Pwede ba makatinda ako ng gulay niyo? Makatinda ako ng ninyo kung ano-ano. Gagawin mo sa paligid, iti-iti. At kakabenta, takbo na ako sa kanila. Binabayaran ko unti-unti. Sobrang talagang, grabe talagang pagtitiis. Minsan, ang mga anak ko, bago makapasok, pumila ka muna at hindi magtinda muna dahil kung hindi ka nagtinda, wala kang pamasahe. Kaya, sa tindi ng hirap, yung mga tao tuloy, pag ako nakikita, bumalik ka na pala. Ang alam nila, may cancer ako. Cancer. Kaya nagkaganon-ganon na. Ako'y nakalbo. Hindi nila alam cancer sa bulsa talaga. Yung sobrang hirap ng buhay, sobrang nawalan ng pera. At kami yung kasi noon, hindi niya pa ipagtapat na kami naghihirap ng nababang karote ay namin i-stop yung aming paninda. Ay, sa gitna ng lahat, ay wala ka nang magagawa, ando na. Naghihirap na talaga ng todo. At nang nasa nabenta yung aming pwesto, lahat ng aming sasakyan pinupull out ng mga pinagkakautangan. At pagka nagsawa na sa isang sasakyan, ibabalik, iba naman pupupuhan. Grabe talaga. At talagang hindi mo na halos hindi ako nakakatulog nung sa gabi. Paano kaya mag-aaral ang mga anak ko? Ano yung gagawin ko? Hindi ko na alam. Pero ang papuri ay talaga sa Panginoon. Talagang napakabuti kaya kung hindi nangyari sa amin, hindi magkakaroon ng jobs dito. Kung hindi nangyari sa amin, hindi kami matututong maging mababa. Sapagkat alam nyo, natutunan ko ng dati hindi ako pwede ng mga pansin na idilim. Dahil nung ako nag-abroad to, ang dala ko puro gold at 24K diamond. Naubos lahat yun. Lahat napasanda para lang si Pastor matubos. At para siya ay hindi mabilanggo. Pero talagang salamat sa ating Panginoon. At dahil na sa mga pagsubok na matitindi, dahil sa sapin na matitindi, ay natututunan talaga ang buhay na maging mababa, maging flexible, maging adjustable. Kahit nasaan man, saan ka man pumunta, adjustable ka na sa ulam, hindi ka na nahihirapan. Sapagkat natutunan mo na in everything
na ikaw ay makituro ng mabuti sa lahat ng tao. Nagdadala ito ng pakikitungo ng maganda kahit kanila. Sapagkat kung ikaw ay nanatili sa ganung buhay, mananatili kang matayo, mananatili kang nagmamalaki, nagmamagaling, wala talagang magaling kundi ang ating Panginoon Diyos naman. Siya talaga ang the best at wala nang grabe ang pagtuturo. Para sa akin, ito isang napakagandang pagtuturo ng Diyos para sa aming buhay. Sapagkat ang mga anak ko nga nung may yayayang kanya, may taga-sundo ko sa school, may labandera, may kusinera. Pag ako hindi namin sa divisoran, may alaga, may taga-ano. Ngayon, natuto kami lahat ang gumagawa. At talagang napakabuti dahil ang Diyos talaga ang kanyang pagtuturo ang the best. Sapagkat sabi niya, hindi ka natin humusga talaga. Tama yung sinabi ni Pastor Jeswa. Tayo mahilig magplano. Pero higit sa lahat, ang plano ng Diyos ang the best. Sapagkat kung ang plano niya, talagang mararamdaman mo kasama mo ang Diyos. Ramdam ko noong kami umuulat, hindi ko nakasama ang Lord eh. Kasi pataas na ng pataas ng pataas. Imagine, yung pabiligan ko ng mga kopo noon, minsan, 4 na truck, isang din, isang truck, isang truck, ang harina, truck din, truck load. Pero sa isang itlap, ito'y kaya-kayang hipan ng Diyos at pwede tayo kuhanan ng lahat. At alam ko po, hindi po ito naglayo sa Panginoon, hindi ito naglayo sa amin. Manapay, naging daan ito para kami matutong maglingkod ng buong katapatan na siya na talaga ang sentro ng iyong buhay. Wala kang aasahan kundi siya. Siya talaga lang ang the best sa buhay. Pagka gano'n na ang buhay mo, matututo ka na talaga maging contented with everything. Alam niyo po, ang taong pinakamayaman ay yung taong content sa buhay. At kung hindi pa nararating ang mga gusto mo, pabayaan mo lang. Pabayaan mo ang Lord ang magkaloob sa iyo. At pag nagkaloob sa iyo ang Panginoon, He will give you the best always. So, ang naituro nito yung buhay na naging prayerful, maging thankful, maging mababa, maging flexible, hindi ka proud, hindi ka, na ang pagmamalakan mo, talaga palagi ay tanging ang Diyos lamang. Ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. At sa ating buhay, makikita mo na ang tunay mong kayamanan ay wala na iba, hindi ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos. Kaya salamat at alam ko, ang bawat isa sa atin ay talagang ang Diyos ang nagtuturo ng higit nakakapaganda. Kaya ang ating papuri ibigay natin habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Ibigay natin ang bigas ng papuri sa ating Panginoon. Dahil kung wala siya, wala tayo talaga magagawa. Kaya puri natin ang Diyos, patuloy tayong magpuri, magpasalamat. At ibigay natin ang bigas para sa Kanya habang tayo nabubuhay. Purihin ang Panginoon. Pray po tayo para sa hapon ng Panginoon. Preaching kanina ni Pastor Joshua ay paranas ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga salita na binahagi through our Pastor Joshua ang pag-ibig ng Diyos at kapangyarihan ng Panginoon. Lahat tayo ay
kontrolado natin. Sabi nga ng salita ng Diyos, meron daw ng mga panuntunan na sa abot ng paningin ng ating mga mata. Ang pag-aakala ay napakaganda ng ating dalakala. Pero ang Diyos lang nakakaalam na hindi muli sa dulo. Kaya sometimes, God is giving us a stop. Sabi, sinasasala tayo ng Diyos. At pero tumasin ng aming sister, nalala ko yung ako'y nakatapang luhaan sa isang congregation sa Manila. At ito hindi ko malilimutan. Habang maingay ang kantahan, mataas ang tulong ng gitara, mataas ang pinipin ng mga awit, habang ang pagluhaan nakatapat, ay lumapit ang Panginoon sa akin. Ginawa ang vision na hindi ko malilimutan. I don't know if it's a vision. But I have seen the Lord Jesus Christ appear before me in human form. And He told me, "Arise, you are my friend." I've been sharing this truth about my experience or encounter with God wherever I am. At sa aking kahinaan kung isa, nalaala ko, I'm a friend of God. And we are all a friend of God. The Bible declares, di ba? Hallelujah. Tawag tayo sa banal na hapag ng Panginoon. Sabi ko dito sa Matthew 26, ako ay naganap bago siya pagkanulo. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Tapos mo natin natin tinapay. Sinasatulan po natin yung kanyang ginawa at hindi na kanyang tarubili natin gawin. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya ayon. Ibinigay sa mga lagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." Tanggapin po natin. Sa verse 27 po ng Matthew 26 po, pagkatapos dumukot siya ng kopa. Tapos po natin ang inumin. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito. Sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos present para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa karyaan ng ating Panginoon." Tanggapin po natin ang inumin. Nakakasama natin siya. Pagod ng kasaysayan, kasalo natin sa kakain at inumin. Purihin ang Diyos. Alright, so magandang umaga po sa ating mga ka-blessings. Magandang reflection, parang bigla ako nag-reminis. Yes, bigla tayo nag-flashback sa mga masasakit na parte ng buhay natin and how we became victorious dahil sa pagmamahal na natin. Alright, so let's go on our covenant. So sa bilang pong tatlo, sabay-sabay mo natin basahin. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Okay, pwede na po tayong mag-sing po. Meron po ba tayong mga bagong guests or bagong mga newcomers today? Meron po ba? Pwede pong tumayo yung mga bagong kapatid natin. Okay, mukhang wala po. Alright, so let's move on with our announcements. Okay, so our Sunday school for kids for ages 3 to 11. So let us bring and encourage our kids to join our Sunday school. Next is our prayer hour, which happens every Tuesdays, 5:30 p.m. to 7 o'clock p.m. And then our weekly youth fellowship by Shulu every Saturday, 8:30 p.m. And our Sunday worship services, morning fellowship at 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. And we are also encouraging everyone to host a home prayer meeting for our family. So everyone is welcome to have our HBL sa kanilang mga family. Okay, alright. So, okay na tayo sa announcement. And we are calling Sister Dina for our exhortation. Good morning! Ayan, nilako na po tayo sa ating pag-ibigay. So, napakaganda ng kalit natin yan na about sa atin. At natutuwa ako dahil itong mga taga-Macedonia, dumanas din sila ng suffering. Pero, nanatili silang tapat sa pagbibigay. Hindi lang tapat, talagang sila pa yung nagpupumilit kay San Pablo para sila ay makapagbigay sa ating Panginoon. At alam ko, ang mga taga-blessing, ganun din. Amen? Kasi sabi po dito sa Macedonia, so 2 Corinthians 8, sabi dito, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumala na sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatutuo ko sa inyo sa mga kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Uli ng Panginoon. So, talagang napakabuti ng ating Panginoon sa atin. At alam po, kahit tayo'y dumaranas ng mga pagsubok, ng mga matinding kahirapan sa buhay, pero nariyan ang Panginoon na laging handang tumulong sa atin. Amen? So, yan. At alam ko na yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakapagbibigay sa ating Panginoon. At ito din ay isang uri ng pagpaparangal natin sa Panginoon. Kasi ang sabi niya sa Proverbs 3:9 ay sabi dito, parangalan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating kaloob at mga handog. Okay, handa na ba ang inyong mga kaloob? Atin na pong ipanalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po Ama sa kaloob at handog na ito ng aking mga kapatid. Salamat sa pribilehiyo na kami Panginoon ay nakakasali sa ganitong gawain Panginoon na maibalik sa iyo ang aming mga kaloob at ang handog. At ito Panginoon ay isang uri ng aming pagsamba sa iyo Panginoon. Kaya Panginoon, alam ko na mas lalo mo pang patuloy na pagpapalain ang mga kapatid kong ito. Pagpalain mo nga po ang gawa ng kanilang mga kamay, ang source ng kanilang mga pinagkikitaan, Panginoon, alam mo lalo mong palalaguin. At ang bawat pamilya, Panginoon, ay lalo mong bubuklurin ang iyong pagmamahal. Salamat nga po Ama, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkakalian ka
Okay, bago po natin tuluyang tapusin ang ating gawain, I want you to grab a partner and we will pray to our sovereign God. I want you to ask about his or her prayer request. Pag-pray po natin sa Panginoon, you know that God is our Father and He is a generous God. Before we leave this place, we just want to unload whatever worry, whatever stress that we have. And let us pray for one another. And let us be assured that God is working all things together for our good. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for hearing our prayers. Lord, you said in your word, do not worry. Do not worry about anything. But through prayer and petition, we will lift our request to you, Panginoon. And so, God, this morning, we unload all our stress, all our worries, believing and knowing that we have a good Father. Thank you, oh God. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.